Mga kababayan, isang nakakagulat na pasabog ang ating tatalakayin ngayon. 4 na balita, pero may iisang tanong, paano naaapektuhan ng malalaking kapangyarihan ang seguridad ng ibang bansa? Balita ngayon ang hindi pag-aabiso ng China sa Nepal sa paparating na flash flood. Sa Europa, Moscow nagbanta ng pag-atake sa Britain. Samantala, tila lalo pang nagiging mahalaga ang Pilipinas sa industriya ng barkong pandigma ng South Korea. At bakit pinapalakas pa ng Amerika ang F-15? Manatiling hanggang dulo dahil may napakalaking implikasyon nito sa seguridad ng Indo-Pacific. Unahin natin ang Nepal, dahil dito nakatuon ang isang seryosong tanong, bakit hindi agad nabigyan ng babala ang Nepal tungkol sa matinding baha? Ayon sa mga ulat ng Nepali media na sumangguni sa mga ulat mula sa panig ng China, isang malakas na pagbaha ang tumama sa Kerong County sa Tibet bandang alas 10:30 ng umaga, oras ng China. Dahil mas nauuna ang China ng 2 oras at 15 minuto, bandang alas 8:15 pa lamang ito sa Nepal. Mabilis na umabot ang tubig sa Boat Koshi River at mga komunidad sa Rasua. Ang mas nakababahala, ayon sa mga ulat, hindi umano unang nakatanggap ng babala ang Nepal mula sa mga autoridad ng China. May mga lokal umanong nakapansin sa biglang pagtaas ng tubig. Ang abiso ay iniulat na dumating lamang bandang 1:30 ng hapon, ilang oras matapos maapektuhan ang mga pamayanan. Hindi pa ito sapat upang sabihing sadyang itinago ng China ang impormasyon. Posibleng napakabilis ng pagguho at pagbaha, o maaaring nagkaroon ng problema sa komunikasyon. Pero kung may sapat na oras para makapagbabala, kahit ilang minuto ay maaaring napakahalaga sa mga nakatira sa makitid na lambak. Ang tunay na aral ay tungkol sa wastong maagang babala sa mga sakunang tumatawid ng hangganan. Kapag ang panganib ay nagsimula sa itaas ng ilog at ang mga tao sa ibaba ay walang kontrol dito, kailangan ang pagbabahagi ng impormasyon. Ikalawang balita, umiinit ang salita ng Russia laban sa Britain. Nagbabala ang Moscow na maaaring maging target ang mga pasilidad at kagamitang militar ng Britain sa Ukraine at maging sa labas nito, bilang tugon sa mga pag-atakeng ginagamit umano ang mga sandatang ibinigay ng Britain sa Ukraine. Ang pahayag ay ginawa ni Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Ayon sa kanya, nagbabala ang Moscow tungkol sa paghihiganti kapag ginagamit ang mga sandatang British laban sa Russia. At dito makikita ang mas malaking larawan. Hindi lamang ito simpleng palitan ng matitinding salita. Kapag iniuugnay ang mga pag-atake sa armas ng ibang bansa, lumalabo ang hangganan sa pagitan ng direktang digmaan at suporta sa kaalyado. Para sa Britain, malaking usapin ito dahil patuloy nitong sinusuportahan ang Ukraine. Dito natin ilalagay ang video ni Zakharova. Pakinggan natin mismo ang banta tungkol sa posibilidad na maging target ang mga pasilidad militar ng Britain. Это все обречено на провал, но Лондон в этом замаран полностью. Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Pagkatapos ng pahayag, hindi ibig sabihin na agad magkakaroon ng pag-atake sa Britain. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kataas ang tensyon. Habang lumalalim ang suporta ng kanluran, tumataas ang panganib ng maling kalkulasyon at paglawak ng labanan. Ikatlong balita, at ito ang magandang balita para sa industriya ng depensa ng Pilipinas, tila mas marami pang order ang natanggap ng Hyundai mula sa Pilipinas kaysa sa sarili nitong pamilihan sa South Korea. Ayon kay Choi Tae-bak, isang ehekutibong direktor ng HD Hyundai Heavy Industries, 12 barkong pandigma na ang na-order o naipadala sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Kabilang dito ang 2 Jose Rizal class frigate, 4 na Miguel Malvar class frigate, at 6 na offshore patrol vessel. Mas kapansin-pansin ang sinabi niyang sa loob ng humigit kumulang isang dekada, mas marami silang nakuhang order mula sa Pilipinas kaysa sa domestic market. Ibig sabihin, hindi na simpleng customer lamang ang Pilipinas. Nagiging bahagi na tayo ng kanilang export business. At may isa pang dapat nating laging bantayan, inaasahan ang karagdagang frigate deal bago matapos ang taon. Kapag natuloy ang 2 barko, maaaring umabot sa 14 ang kabuuan.
Para sa hukbong dagat, mahalaga ito dahil hindi lamang barko ang pinag-uusapan. Kasama rito ang pagsasanay, pagpapanatili, mga pyesa, teknikal na kaalaman, at mas malalim na ugnayan sa industriya ng South Korea. May isang malaking implikasyon din. Habang dumarami ang mga barkong gawa ng Hyundai sa imbentaryo ng Pilipinas, lumalaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng magkakaparehong disenyo, sistema, at proseso ng pagpapanatili. Ika-4 at huling balita, mas lalawak pa ang programa ng Amerika para sa F-15. Nagbigay ang hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos ng kontratang may pinakamataas na halagang $131 bilyong at $230 milyong para sa programang Eagle Crest ng Boeing. Pero hindi ito nangangahulugang agad na bibili ang Amerika ng ganoon kalaking halaga ng mga eroplano. Ito ay kontratang may pinakamataas na halaga para sa magiging pangangailangan, kabilang ang produksyon, modernisasyon, pagsasama ng mga sistema, pag-aayos, at pagpapanatili ng F-15 para sa Estados Unidos at mga pangunahing kaalyado. Nakakakuha tayo rito ng malaking pahiwatig. Sa kabila ng pag-usbong ng F-35 at iba pang bagong henerasyong sasakyang panghimpapawid, hindi itinatapon ng Amerika ang F-15. Sa halip, patuloy itong ina-upgrade upang manatiling mabigat at malayo ang mandirigma na kayang magdala ng maraming armas at magsagawa ng iba't ibang misyon. May implikasyon nito sa Indo-Pacific. Ang F-15EX ay idinisenyong magdala ng maraming armas at maging bahagi ng kakayahan ng Amerika sa himpapawid. Maaari nitong palakasin ang magkakatugmang kakayahan sa rehiyon. 4 na balita, pero iisa ang mensahe, nagbabago ang kapaligiran ng seguridad sa mundo. Sa Nepal, mahalaga ang wastong maagang babala. Sa Russia at Britain, nakikita ang panganib ng paglawak ng digmaan. Sa Pilipinas at South Korea, lumalalim ang ugnayan sa paggawa ng barkong pandigma. Sa Amerika, pinapahusay ang F-15. Kaya, hindi sapat na alam natin ang mga headline. Kailangang nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa ating seguridad at kinabukasan natin sa hinaharap. Dahil sa mundong nagbabago, ang bawat barko, bawat missile, bawat eroplano, at maging bawat babalang hindi na ipadala sa oras ay maaaring magkaroon ng epekto na lampas sa mga hangganan ng isang bansa. Mga kababayan, ganyan kabilis at katindi ang mga kaganapan sa buong mundo at sa ating sariling bansa. Mula sa politika, seguridad, at mga sakunang dulot ng kalikasan, dapat tayong maging laging handa. Ano ang inyong opinyon sa mga isyong ito? Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood, at mag-ingat po tayong lahat palagi. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang susunod na balita. Maraming salamat sa panunood.